Nakarma na is ano ba to? House Speaker Saldico namutla sa matinding pasabog ni VP Sara. Ebidensya nilabas na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Teo Moreno. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre supportahan natin ang channel ni General Macanas, ang The General's Viewpoint. Huwag niyong kalimutan po sanang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. 10 minutes ago. Ayan. Ngayong araw, September 12, naka-schedule ang budget hearing, House budget hearing ng Office of the Vice President. Okay. So, nung nangyari, walang nag-attend ni isa sa mga personnel ng Office of the Vice President. Nako, magagalit na naman dito ang mga kongresista. Malamang. Masila ng mga tauhan ni VP Sara. Malamang. Ito, post ni Teo Moreno. Walang staff from OBP. Wala ni isa mang staff from the Office of the Vice President of the Philippines ang dumalo sa budget hearing nila ngayon, September 12, 2025. Tama lang naman. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. So bakit pa tayo mag-budget hearing? So sino yung 2 tao? Alam niyo naman, Martin Romualdez and Saldico. Good job, Office of the Vice President, sabi ni Teo. Tsaka tama naman yun na hindi na sila magpunta dyan. Ano namang gagawin nila dyan? Ano, para sila yung mapag-initan dahil napapagbuntungan yung nasa hot seat ngayon ng kamera kung tutusin. Dahil syempre, di ba, yung mga pumuputok na tungkol dyan sa mga flood control na yan. Di ba? Maraming siniwalat dyan na sinasabi na naging kasangkot. Di naman sa akin ang gagaling yan doon sa mga tumistigo at nagsabi ng mga pangalan ng mga yun. Tayo hindi naman natin binabanggit. Pero mas maganda siguro, no? Bago nyo muna linisin yung bakuran ni VP Sara, mas maganda linisin nyo muna yung bakuran nyo. Kasi parang may mga nagkakalat dyan. Di ba? Lilinisin nila yung bakuran ni VP Sara. Ano para saan pa? Tungkol pa sa budget yung pag-uusapan. Hindi na dapat pinag-uusapan yung tungkol kay VP Sara. Kasi meron pang mas malaki kayong kinakaharap na problema. Oh, wait. But here's the twist. Allegedly, the Office of the Vice President officials were so ready for today's budget hearing. Wow. Mag-attend. But it was Congressman Alvarez who instructed them not to go. So it ruined the scripts and plans of the House of the Crooks again. Kaya sigurado umuusok ilong sa galit ng mga kongresista sa pangyayaring ito. Ano magagawa nila? I-cite in contempt? I don't know. Ano ba? Bawasan to the max? Pwede. Kano ba ang budget nila? Hindi ko na rin minomonitor eh. Kasi baliwala na rin. Sabi ni VP Sara, kahit magkanong ibigay nyo, kahit piso, we can live with it. Hindi na sila interesado sa budget. Pupunta sila doon kung ano-anong itatanong. Ang isang ini-issue nila ngayon, yung mga foreign travel ni VP Sara. Sus Mariosep, pati iba naman yung mga foreign travel na yan, no?
Ay, nako. Pero yung mga sarili nyong kasama na nai-involve, diba? Ba't hindi sila ang inyo munang kinakausap? Kumbaga, pagdating kay VP Sara, dapat commercial break muna kayo. Kasi sinasabi ko nga kanina, meron talaga kayong kakaharapin na mas mabibigat. Meron dapat pag-usapan. Alam nyo ba yung mga tao na nagkukumpul-kumpul ngayon o magkukumpul-kumpul sa 21? No? Karamihan doon nagagalit kay ano? Hindi kay VP Sara. Kilala nyo mga katunay? Kasi pag Crocs pinag-uusapan. Diba? Mas maganda siguro. Diba? Solusyonan nyo muna yung problema sa inyo kasi talagang nadadawit kayo. No? Kumbaga, hindi nagiging maganda ang imahe ninyo sa mga tao. Nasisira, di ba yung kamera ngayon ng mainit sa mga tao eh. Dahil doon binanggit yung mga kasama nila eh. Yung mga tumistigo na kontraktor. Di ba? Nadawit yung ibang mga kasama nila dyan. So parang ang tingin tuloy ng mga tao dyan sa kamera, di ba, hindi nagiging maganda. Masyadong parang nawawalan na ng respeto ang mga tao sa inyo dahil sa nangyayari. At iniisip na lang ng ilan, kinukonsinti ninyo kung sino man yung mga tao na nai-involve, na binabanggit ng mga tumitestigo. Mas maganda siguro is, lutasin nyo muna yung sarili nyong problema bago yung problema nyo kay VP Sara. Kasi alam naman natin na ang problema nyo kay VP Sara is so personal. Diba? Ibig kong sabihin so personal. Gusto nyo lang naman siyang mapababa sa pwesto eh. Diba? Pero ang tunay na kinakaharap yung problema is yung mga taong bayan. Ano, para saan? Pag kinausap si VP Sara para mamatay ang issue, ibalik si VP Sara dito, kailangan kausapin, imbestigahan para mabuhay uli ang issue ni Sara Duterte at matapos na yung tungkol sa flood control na yan. Yun ba yun? Ang mga tao hindi makakalimutan yan. Dahil alam nyo kung bakit? Sobra-sobrang hirap ang dinanas namin ng baha. Ano ba yung, I think 7 million lang ata. Maliit yung kanyang maliit yung kanyang expenses. Kumpara mo sa Pangulo, billions. Basta, ang alam ko, ang budget ng Pangulo, billions, 1 billion palagi ang kanyang foreign trips. Sa BP, ini-issue na naman nila ang kanyang foreign travel. Tsaka si VP Sara naman, umaalis ng bansa, alam nyo naman kung ano ang dahilan. Diba? Sino aasikaso sa tatay niya? Diba? Ano, sabihin, marami namang kapatid dyan, mag-anak yan. Siyempre, anak yan si VP Sara. Kayo ba? Kayong mga nagagalit sa mga Duterte dyan. Halimbawa, tatay nyo nakulong. Ibig sabihin, hindi nyo aasikasuhin, hindi nyo aalagaan, hindi nyo dadalawin sa kulungan. Tapos yung tatay nyo, wala namang ginawang masama sa inyo. Bagkos, inasikaso kayo. Ano? Ganun na lang? Sabi si tatay nakulong, bahala na siya sa buhay niya dyan. Wala tayong pakialam dyan. Si VP Sara, hindi po ganun. Inaasikaso niya ang tatay niya dahil wala namang umaasikasong gobyerno rito sa tatay niya. Diba? Kaya sino pa ang aasahan ni Tatay Digong kundi ang anak niya? Diba? Oh. Ngayon kung nagpo-foreign trip siya, sinasabing foreign trip na, lagi na sa ibang bansa yan. Natural na doon tatay niya. Diba? At saka, isa pa, anong gagawin niya rito sa Pilipinas? Wala naman siyang gagawin dito sa Pilipinas eh. Oh, pag nandito pa si VP Sara, ano yung maaatang sa kanyang trabaho, aber? Ano puksain yung mga kurakot? Bibigay nyo ba sa kanya yon? Kung ibibigay nyo, baka tanggapin niya yon. Kasi talagang si VP Sara, alam ko, maraming alam na kurakot yan. Kung sino yung mga kurakot, talagang tatrabahuhin ni VP Sara yan talaga. Totoo yan. Pag uwi na dito ni VP Sara, di ba wala naman siyang gagawin? Gagawin nyo lang siya mukhang tanga rito sa Pilipinas. Yung budget niya, binigyan nyo pagkaliit-liit. Diba? Budget ba ng OBP yung ganun, Mario? So, wise move ba ito?
I don't know. It was Congressman Alvarez. Siguro may nakikita ni Congressman Alvarez na mga plano ng mga kongresista na kung ano-ano na naman ang itanong para hindi na maging issue, huwag na lang mag-attend. Oh. Tama nga naman, kung okay lang sana, kung wala, depensahan lang, walang mga... Kasi iba talaga itong House. Tignan nyo yung nangyari yung House hearing. Anong intention nila? House hearing on flood control, ha? Intention nila is pasamain ang administrasyon ng Pangulong Duterte. Gusto nilang palabasin na nagsimula ang problema nung panahon ni Duterte. Okay, katulad yan, pag pumunta si BP Sara. Oh, pare, ano yun nila sa budget? Tapos biglang mapupunta yan sa ano? O baka kasama ka doon sa flood control, sasabihin. Idadawit na siya ron. Para kasing nahuhuli na natin kung ano gusto nilang mangyari. Mabuti na lang at tumayo. May prinsipyo o kung ano ang totoo, yun lang ang sinabi ni Curly Discaya. Kaya palpak yung kanilang script doon sa House hearing. Kaya nga parang ang hinihintay nila yung masabwat yung mga Duterte. Tama si General Macanas. Di ba? Yun ang hinihintay nila, kaya pilit nilang idinidikit sa taon ng administrasyon PRRD. Di ba na? Di ba nung panangyari yan, 2018, 2016, di ba? Para talaga pilit nila idinidikit para merong mapagbalingan. Di ba? Eh kaso talagang hindi nila maidikit eh. O baka mamaya, kaya nga si BP Sara, baka mamaya pag pumunta dyan eh, oh, hanap sila butas para maidikit. O ikaw Sara Duterte, isa ka din dyan eh. Di ba ganito, ganyan-ganyan? Sa expenses mo sa kakaibang bansa, saan ka kumukuha? Gaganunin niya. Siguro meron kang ganito, no? Diba? Siguro naman. Di nila nakaya si Curly Discaya. So, nasaan na ba si BP Sara ngayon? Nandun pa ba sa Netherlands? Tahimik eh. Ito, medyo malungkot lang ito na balita. Ayoko na sanang pag-usapan. Kaya lang, para malaman nyo rin. Yung confirmation of hearing ni PRRD supposed to be September 23. Ni-request ni Attorney Kaufman na indefinitely postpone. Bakit? Unfit to stand trial ang ating Tatay Digong. Bakit? Pati na daw yung memory niya, yung mga pangyayari sa buhay niya, hindi niya na maalala. So, anong ibig sabihin? Totoo yan, no? Talagang pa nagkakaedad na yung mga tao pagtungtong dyan sa mga 80 years old. Ako, tatay ko, ganun din eh. 'Di ba? Pagdating sa mga 70 plus is parang nakakalimot na. 'Di ba? Kumbaga tapos kukulitin pa ng mga tanong si Tatay Digong diyan. Syempre parang mai-stress lalo yung utak niya kasi talagang sa edad ni Tatay Digong, talagang dapat yan is ano eh, wala diyan eh. Kailangan niya nasa bahay, nagpapahinga, talagang nagre-relax lang. No, hindi na dapat siya humaharap sa ganyan. Dapat nga may immunity na yan, wala na eh. Kasi alam naman natin may edad na yan. 'Di ba? Kaso talagang sobra na lang yung ginagawa nila kay Tatay Digong. So kung magkakaroon ng hearing, is parang mahihirapan talaga si Tatay Digong dyan. Siyempre unang sa edad, hindi natin masasabi o hindi nyo masasabi sa mga galit sa mga Duterte, kaya lang naman hindi humaharap yan dahil natatakot, kunwari walang maalala. Kung sino man ang mga tatay dito o nanay dito na umabot ng 70 years old plus, di ba, pataas, alam nyo yan. Alam nyo sa mga sarili nyo yan. Na talagang minsan, nabablock na sila, hindi na nila natatandaan kung ano yung mga dati. Ba yung tinatawag na dementia? Oo, dementia. Tatay ko nagkaroon yan. 80 plus diba? Na kasi. Diba? Oo. Basta ganyan Kaya ako alam ko yan. Unawa ko yung sinasabi ni General Macanas na kung bakit gusto i-atras yung yung hearing na yan ni Attorney Kaufman. Kasi nga nagkakaganyan sa PRRD. Siyempre sa edad na. Ka na. Lalo na kung ganyan na full of stress, talaga mag-deteriorate ang health. Ibang-iba kung nasa labas si Tatay Digong, baka hindi siya magkaganyan. Yan bang, wala sanang nangyari. Diyan lang siya sa Tabaw, enjoying life. Baka, sige, mahina lang siya physically, kaya lang yung mental,
malakas pa. At saka Tingnan nyo. nakikita nyo naman, no, sa mga bilangguan nga, di ba, pag mga umiidad na ng 80, di ba, pinapalaya na. Di ba, kahit sabihin natin, sintensya niya matagal. Di ba? O, diyan ka na mamatay. Ganto, parang ganyan yung mga sintensya dito sa kulungan. Pero pag nagkakaedad ka, nabibigyan ka na ng parol. Di ba? Ganun nangyayari kapag may edad na. Kasi talagang, alam naman talaga na hindi na ganun kaya yung katawan sa loob eh. 'Di ba? Tsaka yung mga ganun kay edad, gagawa pa ba ng mga masasama yun? Tsaka si Tatay Digong dapat talaga wala diyan. No? Kaya kung gusto niyo na lang i-house arrest niyo na lang. 'Di ba? Mas maganda kung ganun, mas makakapagpahinga si Tatay Digong kung nasa bahay siya, hindi diyan. Mas naaasikaso siya. Nung Quadcom hearing, Quadcom Senate hearing, ilang oras yung ginisa, napakasya pa rin ang utak niya. Grabe, nakakabilib ang ating Tatay Digong. But ibang-iba na kung nakakulong ka. Kasi nga, yung kalungkutan, halo na ron eh. Boring. Diba? Nasanay siya. Tapos Tatay Digong, di naman sanay sa ganun eh. nandyan ang kanyang pamilya, nandyan ang kanyang mga apo. Tapos nag-iisa na lang. Yes. Tapos pagkain niya, hindi pa siya sanay ng mga ganong pagkain. Kawawa ang ating Tatay Digong. Kaya ako personally, araw-araw ko siyang pinagdarasal, kasama na rin ang buong Duterte family. Na sana malampasan nila itong trial sa kanilang personal and political na buhay. Ako, dinarasal ko na magiging presidente si BP Sara by 2028 kasi as of now, wala pa rin makakatalo kay BP Sara. Yes. Meron nga lumalabas sa survey ngayon eh. Mataas pa sa kanya si Tambi. Di wow. Ito, medyo masamang balita na na-dismiss na yung kaso ni Secretary Remulla sa Ombudsman. Ibig sabihin, So, makakatakbo na may yan. puruhan na siya na makakuha ng post ng Ombudsman. Mabuti na lang, nandyan si Senator Amy. Senator Amy. Oo, siya yung Nag-file ka agad ng motion for reconsideration. handa si Senator Amy. Talagang hindi niya palulusutin si Boying. Hindi ka makakalusot sa akin. Dahil alam namin ang plan C. Kumbaga, tama din yung nagiging advance si Senator Amy, di ba? Kumbaga, hindi siya tutulog-tulog sa pansitan. Kung yung mga kalaban nila ay hindi natutulog sa pansitan, kailangan hindi rin sila tutulog-tulog sa pansitan. Yun ang kailangan. So, ibig sabihin, Baka mamaya masalis may yan. motion for reconsideration at hindi pa ito nare-resolve, nandyan pa rin yung kaso. Oo. Kahit dinismiss. Okay. Kasi kasama yun sa due process. So, ang deadline sa pag-submit ng clearance is September 15. So, ano kayang mangyari? Tabayanan natin. Kasi gusto nilang ipakulong daw si BP Sara before 2027. Sigurado para yan. tuluyan na siyang maalis sa equation na maging presidential candidate sa 2028. But you can never put a good man or woman. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.